Kung nakakaranas ka ng pamamaga, bigat, o pakiramdam mo na pagod lagi ang iyong katawan, hindi ipamalas o namamana lang. Nagpapadala ng senyales ng tulong ang iyong bituka, isang senyales na kailangan ito ng tulong. At ang solusyon ay hindi ang bumili ng mas maraming produkto, kundi ang itigil ang paglalason sa iyong sarili. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 3 di nakikitang kalaban na sumisira sa kalusugan mo. Minsan nakakalimutan natin na mga 60 o 70 taon na ang nakalipas, hindi nararanasan ng mga tao ang mga epidemya ng pamamaga na ito. Ano nga ba ang nangyari? Nakumbinsihin tayo ng industriya na iwanan ng sebo o taba para sa mga refined na mantika at palitan ng totoong pagkain ng mga produktong gawa sa laboratorio. Lahat ito ay pinagtibay noong 1953 kasama si Ancel Keys. Ipinakita niya ang tanyag niyang pag-aaral sa 7 bansa kung saan ipinakita niyang di umano'y sanhi ng sakit sa puso ang saturated fats. Hindi nila binabanggit na si Case ay may datos mula sa 22 bansa. Ngunit nang hindi ito tumugma sa gusto niyang resulta, tinanggal niya ang datos mula sa 15 bansa dahil hindi ito tugma sa kanyang teorya. Isa itong napakalaking manipulasyon ng estadistika. Pagsapit ng dekada 60 ang mga organisasyon tulad ng American Heart Association na malakas na naimpluwensyahan ng industriya ng mga mantika ng gulay at asukal ay tinanggap ang hypothesis na ito bilang isang ganap na katotohanan. Agresibo ang kampanya sa marketing dahil ibinenta sa atin ang mantika ng merasol, toyo at mais na para mabuti sa puso, habang pinalalabas na masama ang taba ng hayop na libu-libong taon na kinakain ng mga ninuno natin. Pinabulaanan na ito ng makabagong agham. Noong 2010, pinabulaanan ito ng Dr. Rita Rino matapos pag-aralan ang mahigit 300 at 40,000 katao. Wala ebidensya na nag-uugnay sa saturated fat at sakit sa puso. Nagkasakit tayo dahil sa isang planadong kasinungalingan. Sa isang mesa lang ito pinlano. Kaya, ano nga ba ang 3 kaaway na minana natin? Siyempre, number 1, ang mga industrial na mantika ng gulay. Maize, soya, mirasol, halo-halo, lahat yan ay mga pino o refined na mantika. Dahil polyunsaturated sila na may napaka-unstable na mga molecule na kapag pinainit ay nagiging oxidized at naglalabas ng toxic na aldehydes at ito ay sumisira sa lining ng bituka mo. Pangalawa, ang mga artificial na pampatamis. Ipinakita ng mga pag-aaral na nailathala sa Nature na ang mga pampatamis tulad ng saccharin ay nakakaapekto sa komposisyon ng microbiota. Hindi nila niloloko ang utak mo, pero pinapahina nila ang hardin mo, ang biruhiya mo, ang panloob mong kalusugan at ang mga bakterya sa loob mo. Ang tuloy-tuloy na pagmemeryenda ang mayat-mayang pagkain. May migratory motor complex ang iyong bituka. Umiiral lang ang utos na paglilinis kapag 4 o 5 oras nang walang kain. Ibig sabihin tuwing nag-aayuno. Kung lagi kang kumakain o nagmemeryenda, hindi nalilinis ang katawan mo at hindi na-activate ang natural nitong filter. Sige, ano naman ang protocol ng paggaling? Ano ang dapat nating gawin para mag-detox, para gumaling, para mabigyan ng sapat na nutrisyon at para mabigyan ng oras ang ating bituka na maghilom? Paano natin babaliktarin ang 50 taon ng maling impormasyon? Babalik tayo sa nauna, gamit ang 4 na haligi nito. Una, mga stable na taba. Bumalik tayo sa totoong taba. Taba ng hayop, taba ng baka, taba ng baboy, mantikin niya na gawa sa gatas ng baka at langis ng oliba, halimbawa. Pati na rin ang langis ng niyog. Ito ang mga taba na kinikilala ng iyong cell membrane. 2, pag-aayuno habang nagpapahinga. 14 sa 10, kumain ng hapunan ng maaga at mag-almusal ng latte. Bigyan mo ang iyong bituka ng 14 na oras na walang pagkain, 14 na oras ng pahinga. Ito ang iyong pinakamabisang libreng kasangkapan para sa paglilinis at pag-aalis ng lason. 3, pag-hydrate gamit ang mga mineral. Itigil mo na ang pag-inom ng purong tubig. Lagyan mo ito ng kaunting asin sa dagat. Kailangan ng selula mo ng sodium, potassium at magnesium para maabsorb ang nutrisyon. Ang purong, simpleng o bottled water ay nag-aalis ng mineral sa katawan. Kaya naman, magdagdag ka ng kaunting asin sa tubig na iniinom mo. Halimbawa, ang tubig sa umaga ay napakainam. Tunay na hiblang probiotiko. Kung kaya mo, kumain ng maliliit na bahagi ng mga fermented na gulay tulad ng chukrut, kimchi o mga gulay na binabad sa alatang tubig o halimbawa kombucha, kefir, maliliit na bahagi lang, huwag masyadong marami.
Dahil ang magagawa nito ay muling punuin ang iyong microbiota. Nagdadala ito ng biodiversity na nawala sa ating bituka. At ito ang nagdadala ng balanse at kaya nagdadala rin ng kalusugan. Kaya naniniwala kami na ang kalusugan ay hindi na ibabalik sa pamamagitan ng mga tableta o gamot, kundi sa pamamagitan ng tamang mga desisyon. At hindi naman ito ganun kahirap. Ito ay ang pagbabalik sa kung ano ang minsang gumana. Pagbabalik sa totoo, sa likas. Maaari mong simulan sa pagtanggal ng isa sa 3 kaaway na nabanggit ko. At pagkatapos, ikwento mo sa akin sa loob ng 1 linggo kung kumusta ang iyong katawan, kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan. Ako si Danay Aguilar. Kung nais mong mas maintindihan ang iyong katawan, isipan at espiritu, imbitado ka sa isa ko pang channel, Portal Koherensya. Mag-iwan ako ng card dito para mabisita mo. Para makapagsimula ka agad, bibigyan din kita ng perpektong recipe ng chukrut. Dito lang, kita tayo ulit. Bye!